mga mahal, tayo po'y manalangin para po sa banal na salita ng malang Panginoon sa hapong ito, upang tayo po'y gabayan ng ating Diyos ng buhay. Dakilang naming Ama, makapangyarihan sa lahat sa hapong ito. Diyos, kami po'y narito at nagpapasalamat, malang Panginoon, sa bawat yugto ng iyong banal na gawain na patuloy kinamagan, patuloy binuhos ang iyong banal na presensya. Maraming salamat na karating mawalhati ang aming mainman makapatiran, mga datihan, mga baguhan, malang Panginoon. Maraming salamat po higit sa lahat, malang Panginoon, na patuloy mo ipinadadama sa amin ang pagkilos mo sa aming kalagitnaan, mag-isa man nagkaloob na kalamantay sa labupuring. Malang Panginoon, sa unat dalangin po ng dearly beloved noble pastor sa hapong ito and beloved children, malang Panginoon, patuloy buksan ang puso't isipan ng aming makapatiran, malang Panginoon. Hallelujah, maging webcast viewers. Amin pong sama-samang sinasaway ang lahat na nagbibigay daw at pag-alilangan, gawa ng kaaway, cast out in the name of Jesus. Hindrances, cast out from us in the name of Jesus' name. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Mga mahal, isang palakpak po na nagbumula po sa ating mahal na Panginoon, galing po sa ating mga puso. Praise the Lord. Hallelujah. We give the highest praise or thanksgiving to our great God and Savior, Jesus Christ. Praise God. We give double honor, respect to our dearly beloved noble pastor, Evangelist Willis Almeida, in time beloved our loving God and beloved children, godchildren, and all family po ng ating dearly beloved noble pastor. Tayo po nagpapaabot po ng dobling paggalang at respeto sa kanilang buong pamilya. We always remembering the recent live teaching, beloved Honorable Assistant Pastor Lina Comon Almeida. Mga mahal, at ganoon din po sa ating mga pinagpalang mga baguhan. Welcome po kayo ngayon sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade. Mga mahal, kayo po ay narito dahil hindi po mga mahal kayo, mga mahal dinala para sa isang okasyon lang. Kayo po ay dinala rito, mga mahal, upang tayo po, mga kapatid, ay magkaroon po ng pananampalataya. Ang pananampalatayang ito, mga mahal, ay sa pamamagitan po ng pakikinig ng salita ng mahal na Panginoon. Mangin mahal, sa pagkakataong ito, lahat po tayo ay unawain po natin ang Word of God. Ang pagkain, mangin mahal, ng ating physical na katawan, umaga, tanghali at gabi. Kinakain po natin ito para lumakas po yung ating katawang physical. Kapag ang tao hindi kumakain, mangin mahal, nakikita po natin, nagbubunga ng kahinaan ng kanyang katawan. Mangin mahal, walang laman, walang lusog yung kanyang katawan. Wala sang lakas dahil kulang sa resistensya. Ang kaluluwa natin, mangin mahal, bakit po ang tao ay nagkakaroon ng matinding depression? Bakit po ang tao nagkakaroon po ng mga matinding mga problema kahit yung mga material na bagay ay nandyan? Dahil hindi yan po yung importante. Hindi yon, mangin mahal, ang magbibigay ng kaligtasan, ng kaligayahan at kapayapaan sa buhay ng isang tao. Sabagkat ayon nga po, mangin mahal, sa salita ng mahal na Panginoon, sa Roma, mangin mahal, babasahin ko po muna, mangin mahal, Roman chapter 4:10, mga minamahal ko mga kapatid sa mahal na Panginoon, kung masusundan niyo po ako, sa Roma 4:10-17, ang sinasabi po ng banal na kasulatan, dito, mga minamahal na ito, sabi po rito, for the kingdom of God is not meat and drink, but in righteousness, the peace and joy, and the Holy Ghost. Sabagkat ang kaharian daw ng Diyos ay hindi ang pagkain o pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at kagalakan sa Espiritu Santo. Kita natin, mga mahal. Kahit sa ating kapanahunan, ang tao ay nadyan po yung kanila po, mga kapatid, na kayamanan. Pero walang peace of mind, walang kagalakan, walang kapayapaan. Nadiyan po yung galit, depression sa tao. Dahil kapag wala si Kristo, hindi ang mahal ng Panginoon ang mangunguna sa buhay mo, magulo ang buhay ng tao. Kita natin ngayon, mga mahal, sa ating bansa, sa Senado, sa gobyerno na inaasahan po natin, halos nagkakagulo na. Di ba? Mapapansin po natin bakit gano'n na lamang po, mga mahal, yung kanilang kaguluhan. Sabi ng banal na sulatan, ngayon po ay Holy Supper.
Sino ba ang Pangulo ng Kapayapaan para ang tao, mahal, ay magkaroon ng kasaganaan? Kapayapaan, yun po yung sinasabi. Kahit anong ganda ng katawan natin, kahit anong ganda ng buhay natin sa mundong ito, at babaliwalain natin ang salita ng mahal ng Panginoon, magbubunga po ito ng kawakasan ng iyong buhay. Kaya siya lang ang Pangulo ng Kapayapaan. Sabi ng Banal na Sulatan, sa Kanya lang ang kapayapaan, siya ang nag-akda ng kaligtasan para ang tao, mahal, ay maligtas sa kapahamakan. 9:6 ng Isaiah, mahal, sinasabi po ng salita ng ating mahal na Panginoon, praise God, na ang kaligtasang ito ay ipinagkaloob ng Diyos para magkaroon ang tao po ng tinatawag na kagalakan, mahal. For unto us a child is born, unto us is given, and the government shall upon his shoulder. In his name shall called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Siya lang, mahal, ang Pangulo ng Kapayapaan, walang iba. Kaya tatalakayin po natin sa hapong ito, mahal, why we believe in the gospel of Christ. Mahal, paano ang tao magkakaroon ng tunay na pananampalataya? Ang Jesus Miracle Crusade, mahal, hindi po ito relihiyon. Sabagkat ang relihiyon po natin sa buong daigdig ay mahigit na po ng 7,000 religions. Kahit saan ka mapuntang bansa, mahal, sila mayroong Diyos na nakikilala, naglalaan po sila ng pagsamba. Di ba? Sa ating bansa, mapalad tayo dahil ang bansa natin ay bansang Christianity. Bagamat maraming relihiyon, tayong nakikita na nagdadala ng Biblia at lahat ay sinasabi kami yung totoo. Pero ang nakalulungkot sa kabila ng ganon, mahal, mababa yung kanilang pagkilala sa kanilang Diyos. Bakit? Hindi gumagalaw, hindi kumikilos sa buhay nila. Kapag mga minamahal may kaguluhan, walang nag-aayos. Kaya't mahal, ang salita ng ating mahal na Panginoon, ang sabi, kunin natin ang saro ng kaligtasan. Praise God. Ating pong basahin mula sa ating Bible reader, Sounds, sundan niyo po kami, Sounds 116, verse 13 up to 14, at ibabalik sa verse 7. Amen. Praise God. From the book of Psalms, chapter 116, verse 13, 14, and 7. Verse 13, I will take the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Verse 14, I will pay my vows unto the Lord now in the presence of all his people. Return back to verse 7. Return unto thy rest, O my soul, for the Lord had dealt bountifully with thee. Amen. Dito po sa aklat ng mga awit, 116, talatang 13, 14 at talatang 7. Talatang 13, aking kukunin ang saro ng kaligtasan at tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Amen. Aking babayaran ang mga panata ko sa Panginoon. Oo, sa harapan ng buo niyang bayan. Talatang 7. Bumili ka ng iyong kapahingahan o kaluluwa ko, sapagkat ginawan ka ng mabuti ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal, ang ating mahal na Panginoon. Sino ba ang gumawa, ang nag-akda ng kaligtasan sa tao? Bakit narito yung church, mahal? Isinakripisyo para ang taong, mahal, ay mailapit sa mahal na Panginoon. Tayong lahat, mga kapatid, ay galing po sa kanya-kanyang relihiyon. Tayo may kanya-kanyang katuwiran ng araw. Sapat na lang sa atin na tayo ay may nakilalang Diyos. Sapat na lang sa atin na tayo nagdarasal. Pero wala tayong kapayapaan, wala tayong peace of mind, wala tayong pagbabago. Kaya ang sabi, ingatan mo ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng ating mahal na Panginoon. I will take
the cup of salvation and call upon the name of the Lord. Ang salita ng ating mahal na Panginoon, ito, mahal, yung saro, yung kaligtasan, tatawag ako sa pangalan ng Panginoon. Mga minamahal, napakaraming testimony sa ating church. Sa panahon ng panganib, sa panahon, mga minamahal, ng matinding mga dumarating na kahirapan sa buhay, nung araw, ang tinatawag natin sa relihiyon, hindi si Jesus. Ang tinatawag natin sa relihiyon, si Birhing Maria. Di ba? Yan po yung tinatawag natin nung araw. Mga minman, yung pari, yun yung tinatawag natin. Pero dito sa Biblia, mga minman, sino ba ang magliligtas? Sabi ng banal na kasulatan, I will pay my vow unto the Lord now in the presence of His people. Say Amen. Sa buhay natin, mga mahal, babayaran ko. Sabi, ang mga panata ko sa Panginoon, oo, sa harapan ng buo niyang bayan. Mga mahal, sa bayan, sabi ng banal na kasulatan, gagawin ko yung aking pangako sa Panginoon, mga minamahal. Sabi ng talatang 14, sapagkat siya sa harapan ng buong bayan, ipagsisigawan ko ang kabutihan na ginawa ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa ating lahat. Kaya tayo, mga mahal, umaawit sa mahal na Panginoon. Yung iba nating mga kapatiran, dreble yung kanilang pagsamba sa mahal na Panginoon. Sumisigaw ng malakas, ng praise the Lord, nagpupuri sa Diyos, mga minamahal. Walang kapaguran na pagsamba sa ating mahal na Panginoon. Ito yung kaligtasan, mga minamahal. Sa mga baguhan, sa panahon natin, mga minamahal, ito na po yung panahon para tayo maghanap ng katotohanan. Sabi ng Biblia, ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. Everybody say Amen. Return unto thy rest, O my soul. Sabi ron, bumalik ka sa iyong kapahingahan. Ang tao dito sa mundong ito, wala tayong kapayapaan, wala tayong kapahingahan, mga mahal, mga kapatid, sa mahal na Panginoon. Ang buhay natin magulo, mga kapatid. Kaya kahit ano ang ating natatanggap dito sa mundong ito, pangsamantala lang ito. Pero yung kaluluwa natin ay kailangan natin pakainin ito ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Manumbalik ka sa Kanya, sa Kanyang kapahingahan, sapagkat ginagawa ka ng Panginoon ng mabuti. Everybody say Amen. Gagawa ang Diyos sa buhay mo ng isang mabuting bagay na hindi mo, mga mahal, nakita yan sa relihiyon. Praise God. Sa buhay natin, nung ako ay nasa ibang bansa sa Middle East, nito nakaraang buwan, isang asawa, manginmahal ng pulis dito po sa dako, manginmahal ng Asman, may gawain na po tayo dyan. Yung kanyang asawa na babae Pilipina, manginmahal may sakit, manginmahal maraming salapi, pero hindi sila makatulog. Dahil doon, manginmahal sa kanilang tinutulugan, hindi siya patulogin. May mga bad spirit. Muslim sila, mga mahal. Mismong ang sabi ng kanyang asawa na Muslim, o sige, sabi sa kanya, payag ako na i-invite mo ang preacher ng Jesus Miracle Crusade dito sa ating bahay. Mga mahal, at eksaktong inyong amalingkod ang naka-assign sa Middle East. Sakto, mga mahal. Pagpuri namin, sabi ko sa kanya, manalangin po kayo, manampalataya kayo sa mahal na Panginoon. Kung kayo ay hindi makatulog, namayat na siya, lubog na yung mata niya, mga mahal. Sabi ko, magtiwala kayo sa Diyos at hindi lang yan. After na kayo makapakinig, makiisa sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, pabautismo kayo, bibigyan kayo ng kapayapaan. Nananalangin din daw sa Muslim, manginman, yung kanyang mahal na asawa, nagdarasal din. Pero sila mismo ang nag-invite. Nung kami nagawain doon, manginmahal, nag-Bible study kami doon sa Rome, manginmahal, sa dako ng Dubai, mga kapatid.
sa husband. Habang nagpupuri kami sa malapay, yung grabing iyak niya, mga mahal. At pagsabi ko sa kanya, hindi dyan po nagtatapos. Dumalo kayo, magpabautismo kayo. Nag-chat sa inyong abanikod. Ang sabi niya, salamat po sa prayer. Mula po nung kayo ay makapunta rito, nakatulog na po ako ng mahimbing hanggang umaga. Anong power mayroon? Anong kapangyarihan mayroon, mga mahal, sa ating iglesia? Yung iba hindi naniniwala dahil ang tunay na kapangyarihan ay makakamtan na isang tao sa iyong pagtalima at sa iyong pagsunod sa salita ng mahal na Panginoon. Ito yung solusyon. Manumbalik ka sa Diyos. Iba din say amen. Sabi po ng Hosea, chapter 12, verse 6. Kindly po, pakibasa. From the book of Hosea, chapter 12, verse 6. Therefore turn thou to thy God, keep mercy and judgment, and wait on thy God continually. Dito po sa aklat ng Hosea, kapitulo 12, versikulo 6. Kaya't magbalik loob ka sa iyong Diyos. Mag-ingat ka ng kaawaan at ng katulan. At hintayin mo lagi ang iyong Diyos. Amen. Everybody say amen. Praise the Lord. Mga mahal, therefore, turn that to thy God, keep mercy and judgment, and win on thy God continually. Kaya nga, magbabalik loob ka sa iyong Diyos, mag-ingat ka ng kaawaan at kahatulan, hintayin mong lagi ang iyong Diyos. Anytime, everybody say, praise the Lord. Hintayin mo ang iyong Diyos. Darating ang panahon, makiman, ang daigdig ay magwawakas. May pasimula, may katapusan. Walang magandang bayan, walang magandang bansa, sabi ng Biblia, na hindi niya ibabagsak pagdating ng panahon. Kung tayo, mga mahal, sa ating kinalalagyang bansa, tayo, mga mahal, ay matiwasay at malaya tayong nakakagalaw, pero darating ang panahon, sabi ng mahal na Panginoon, magkakaroon ng kagutom. Yung kagutom na ito ay kagutom sa salita ng Diyos. Maraming tao ang tatakbo parot parito para hanapin nila yung kapayapaan. Hanapin nila ang tunay na Diyos, pero hindi nila masumpungan. Bakit? Wala na po ang mga tunay na mga mangangaral na tinawag ng ating mahal na Panginoon. Kaya't sa ating ito, mga mahal, hanggat tayo may church na sasambahan, narito tayo ngayon, mga minmahal, ang ating puso, huwag nating pagmatigasin. Manumbalik tayo sa Diyos na tunay. Siya ay makapangyarihan. Anuman ang karamdaman mo, anuman ang problema mo, mga minmahal, huwag kang matakot. Ang Diyos ang kikilos sa buhay mo. Siyang magpapagaling ng iyong karamdaman. Dahil napatunayan namin niya sa buhay na paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kung may ibang mga kabatiran na nauna na sa atin, nakapahinga na sila, nawala na sila, pero ipinakita pa rin ng ating dakilang Diyos na makapangyarihan ang kanyang kamay. Yung pagliligtas in how many years na tayo binigyan ng mahal na Panginoon ng panibagong buhay at pag-asa upang tayo makagawa sa Kanya at makapagpuri sa pangalan ng ating mahal na Panginoon. Huwag kang titigil. And said unto them, go ye into all the world, the preach the gospel to every creature. Huwag ka pong hihinto, sabi ng Biblia. Magsiyaon kayo sa buong sanglibutan. Lalo na po sa ating panahon ngayon, kailangan na po ng isang mga mangaral sa ating bansa. Kung sa atin sa Congress ay nagkakagulo, sa atin mga mahal, sa mga nanunungkulang kataas-taasan nagkakagulo. Mga mahal, pero may isang pastor na namag-itan na nagsalita, mga mahal, biblical ang kanyang sinabi. Mga mahal, biblical ang kanyang sinabi. Sabi niya, kung ang Diyos ang mamumuno, ang Diyos ang ating susundin, magkakaroon tayo ng kapayapaan, tahimik sila lahat. So, ibig sabihin, mga mahal, walang ibang tatakbuhan ang tao, kundi ang gawaing totoo
na tinalaga ng ating mahal na Panginoon. Ito'y niloob ng Diyos upang ipakita na siya lamang ang magbibigay ng mapayapang bansa sa bawat manunumbalik at maglilingkod sa Diyos na totoo. Mapalad nga po tayo, mga kapatiran, dahil mayroong ginamit na tao sa ating matuwid. Tinatawag the prophet of God, the last prophet. Mangin mahal, na nilaan yung kanilang sarili, nilaan yung kanyang buhay para sa ating lahat. Mapalad po tayo. Kayo na narito ngayon, mapalad kayo na napabilang kayo sa panalangin, sa panguna ng ating minamahal, ginagalang na evangelista Weldy Estrada Almeida sa prayer. At ang church natin, mangin mahal, nakita nating lalong lumalaot, lumalaganap ang ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi, ang sumasampalataya daw ay mabautismuhan ay maliligtas. Ang bautismo, mangin mahal, napakahalaga. Kung ikay dumadalo, kailangan mong mabautismuhan ka. Ang bautismo hindi isang pag-anib o pagsapi dahil hindi ito relihiyon. Hindi ito isang sikta o anumang bagay, kundi ito yung panahon, ang buhay natin sa mundong ito, hindi natin hawak. Say amen. Kaya ang sabi, manampalataya tayo sa Kanya, subalit kung hindi, mangiman ang sabi, may dalawang bagay lamang na patutunguhan ng tao. Ang langit at ang pangalawa ay yung impyerno, yung dagat-dagatang apoy. Sabi po na Mark 16:15 up to 16. Kaya niyo po. Amen, praise God. From the book of Mark chapter 16 verse 15 and 16. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Verse 16. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. Amen. Hallelujah. Marcos, ang kabanatay 16, ang talatay 15 at 16. Sa talatang 15. At sinabi niya sa kanila, magsayaong kayo sa buong sanlibutan, at yung ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. 16. Ang sumampalataya at pabautismuhan ay maliligtas, datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Amen. Everybody say, Amen. Praise the Lord, mga mahal. Ito yung preach. Ito yung ulit-ulit, mga mahal, na sinasabi ng Bible. And he said unto them, Go ye into all the world to preach the gospel to every creature. Ito po yung dapat, mga mahal, ginagawa hanggang ngayon ng mga mananampalataya. Huwag kang mahihiya na ipagsigawan. May isa tayong kapatiran, mga mahal. Kapag sumakaya ng bus, may dalang leaflets na mimigay siya. Gaya ni Colonel Ricardo Capalad, isang retired colonel, makita mo, mga mahal, na mimigay ng leaflets, umiiyak pa. Dahil kitang-kita sa kanyang, mga mahal, sa kanyang sarili, yung kabutihan na ginawa ng ating mahal na Panginoong Diyos. Dahil yan ang sinasabi ng Bible, He that believe is baptized shall be saved. But he that believe not shall be damned. Mangin mahal, sumasampalataya ka, mabuti. Nabautismuhan ka, maliligtas ka. Amen? Mamatay ka man dito, matuwid ka, naglingkod ka sa Diyos, pagpikit mo sa lupa, pagmulat mo sa langit, tagumpay ka. Pero ang sinasabi ng Bible, kung isang tao ay namatay na makasalanan, sila'y darating sa tinatawag dahil sa hindi pagsampalataya, sila daw ay parurusahan. Second death. Muling bubuhayin at sila po, ang kanilang kaluluwa ay haharap sa Diyos. Kaya ang gospel ay napakahalaga. Kaya bago magwakas ang daigdig, ipinapangaral po ang salita ng mahal na Panginoon. Sabi ng Bible sa 24, Verse 14, di ba? Kaya niyo po, pakibasa.
From the book of Matthew, chapter 24, verse 14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end of come. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, talatang 14. At ipangangaral ang ibanghelyong ito ng kaharian sa buong sanlibutan, sa pagpapatuo sa lahat ng mga bansa, at kung magkagayoy, darating ang wakas. Everybody say amen. Mayroon pong tinatawag na ending, wakas. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and them shall the end come. Darating na po yung sinasabing katapusan ng daigdig. Kaya kung walang maninindigan at mangaral, kahit Muslim country yan, pinapasok na po ng GMCIM, ng Jesus Miracle Crusade. Sa 50 plus nating country, na mayroon na po tayong established na mga gawain ng Jesus Miracle Crusade, mga kapatid. Ito na yung pasimula. Na ang ginagamit ng mahal na Panginoon, mahal, yung mga kapatiran nating ibang lahi, napunta sila sa ibang bansa, nagpipreach sila. Gaya nung isang foreigner, isang puti, mahal, ang sabi niya, mahal, humahanga siya sa kapangyarihan sa Jesus Miracle Crusade na nasa Pilipinas. Napapanood lang yan sa mga YouTube. Mahal, kamanghamanghang gawa. Sabi ng masulatan, pagkatapos ng panahon na makarinig ang buong mundo ng salita ng mahal na Panginoon, ay darating na po yung tinatawag na kawakasan. Darating na po yung panahon na babalik ang ating mahal na Panginoon. At walang sino mang makapipigil nito. Amen. Bakit? Nakikita na po ng ating mga mata yung mga nagaganap, mahal, mga pangyayari. Yung hindi natin inaasahan na pagdating ng matitinding, mahal, mga bagyo na kung saan naapektuhan ang napakarami nating mga bahay at mga ari-arian, mga minmahal. Matindi mga salot, matinding mga trahedya ang nagaganap, hindi lamang sa ating bansa, kundi sa buong mundo. Tapos, mahal, sinasabi, mahal, ng ating manang Panginoon, bakit dapat nating pakinggan? That Jesus wanted that everyone to hear His word. Why? In the Holy Bible is the foundation of all knowledge. Sa buhay natin, to the gospel, doon lang magkakaroon ang tao ng kalayaan, mahal, kapag sila ay naalipin na ng kasalanan, mahal, naalipin na, mahal, na mga masasamang gawa, magbubunga na ng kaguluhan. Kaya't, mahal, ito po yung nagaganap at nangyayari. Kaya ang salita ng mahal na Panginoon ay napakahalaga. Power to salvation for everyone who believers. Ito na yung panahon para i-wake up, igising natin, ibahagi natin. Mahal, napapanahon na, mahal, ang Kristiyano, bawat isa ay magkaisa na tayo'y magdala ng kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Dahil malapit na magbabalik ang ating Diyos na buhay. Kaya, mahal, kahit yung ating mga hayo group, pag gusto nila, mahal, sabihin sa inyong kabalingkod, hahayo kami, mahal, ito po yung budget, ito yung sasakyan. Dahil wala naman tayong ibang bagay na pinaghahandaan sa daigdig na ito eh. Sa panahon natin, mahal, kung tayo nabibisi sa ating mga ginagawa, laanan natin, bigyan natin ng pansin at pagkakataon ang panawagan ng ating mahal na Panginoon. Amen. The righteousness. Mahal, sabi ng ating mahal na Panginoon, for therein is the righteousness of God, revered for faith. The faith is the written, the just shall live by faith. Yung sinasaad po roon,
Sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos, sabi ng Roma 1:17, sapagkat dito ang katuwiran ng Diyos ay mahayag mula sa pananampalataya. Everybody say, praise the Lord. Hanggang sa pananampalataya, gaya na nasusulat, ngunit ang ganap ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen. Yung Kristiyano, makiman na minsan, nawawala na po yung ating pananampalataya. Nawawala na yung ating pagtitiwala sa ating mahal na Panginoong Jesucristo. Yung ganap na sinasabi ng Bible, tayong mga Kristiyano, yung tinatawag na ganap, nabubuhay tayo sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sa ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Sabi nga, ang katuwiran ng tao sa Isaiah 64 verse 6, ito'y kaya lang ng parang marumi. Ang lahat ng kanilang katuwiran ay parang basahan lamang na marumi. So, ibig sabihin, darating ang panahon, ang lahat ng katuwiran ng tao ay naging marumi lang sa harapan ng Diyos kapag wala sa iyo ang Espiritu ng Panginoon. Palakpakan po natin ang ating dakilang Diyos. 64 verse 6 ng Isaiah. Amen, praise God. From the book of Isaiah, chapter 64, verse 6. But we are all as an unclean thing, and all our righteousness are filthy as rags. And we all do fade as a leaf, and our iniquities like the wind have taken us away. Amen. Dito po sa aklat ng Isaias, Kapitulo 64, versikulo 6. Sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katwiran ay naging parang basahang marumi, at nalalantang gaya ng dahon, kaming lahat, at tinatangay kami ng aming mga kasamaan na parang hangin. Manginmahal, kapag ang tao ay wala kay Kristo ito, kagaya po lamang ikaw ng isang dahon na inilagay mo sa isang tubig o isang dagat, dala-dala na lang po siya ng hangin at ng alon. Yan po ang buhay ng tao. Bagamat nabubuhay tayo sa mundong ito, pero walang direksyon yung buhay natin. Dala-dala tayo ng kahinaan, dala-dala tayo ng kasalanan sa mundong ito. Nangangatuwiran tayo, Panginoon, ako na may nagdarasal din. Panginoon, ako na may nagsasamba rin sa iyo. Yan po ang gagawin ng tao pagdating ng panahon na wala na silang mapuntahan, wala na silang maapakan. Kaya't sinasabi ng banal na kasulatan, sapagkat kaming lahat ay naging parang marumi, at ang lahat naming katuwiran ay naging parang basahang marumi, at nalalantang gaya ng dahon kaming lahat. Yan. Ang buhay natin, kaya huwag kang magmamalaki. Ang taong ma-pride, darating din ang araw, yung katuwiran natin sa Diyos dahil ayaw natin maglingkod sa mahal na Panginoon. Unang-una, ayaw natin talikuran yung kasalanan. Kaya nga po, kagaya ka lamang ng isang dahon na dala-dala ng kalamang ng hangin at ng alon. Kung saan yung agos, doon ka lang. Wala kang kalayaan. Ang buhay natin, manginmahal, ay ganon. Pero kapag tayo ay na kay Kristo, manginmahal, ang sabi ng banal na sulatan, tayo'y kanyang babaguhin. Bibigyan tayo ng Panginoon ng panibagong pag-asa. Bibigyan tayo ng Diyos ng panibagong buhay sa ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Sabi niya na isa nagpatuto kanina na monitor ko, napakahaba raw ng ating pagsamba na hindi pa natin nakikita sa reliyon. Bakit gano'n na lang po? Pero kung titingnan po natin ang banal na kasulatan, maigsi po ito eh. Amen. Ang mga umiibig sa Diyos, mga inmahal, handa niyang ilaan yung one day para sa mahal na Panginoon.
and one day in 24 hours. The Sabbath day, isang araw sa Panginoon yan. Amen? Yung ating pagsamba, mga mahal, kulang Kulang 9 to 3. Napakalaki pa ng kulang, bawas na bawas. Kung yung batas sa the Sabbath day, mga mahal, na hinihingi na malapang 24 hour, mga mahal, na dapat nating gawin ito bilang ating pasasalamat sa dakilang lumikha, ang ating dakilang Diyos na tumawag sa atin. Dahil darating naman ang araw, lahat ng tao, sabi ng Bible, ay magbibigay sulit sa harapan ng mahal na Panginoon at lahat ng kanilang mga katuwiran, yung iba nagmamagaling sa kanilang sarili. Sabi ng Diyos, para ka lang isang basahan sa kanyang harapan na marumi. So ibig sabihin, kung tayo, mga mahal, ay nais nating tayo maging karapat-dapat sa harap ng mahal na Panginoon, yung binasa natin kanina sa awit 116 talatang 7, ang sabi niya, maliban tayo'y manunumbalik sa Kanya, magbabalik loob sa Kanya, papawiin ng Diyos ang ating kasalanan, yung mga maitim ng ating mga kasalanan, gagawing maputi ng Diyos, at tayo ay Kanyang tutugunin ang ating mga panalangin. Sapagkat dumarating na ang panahon, for the time is come, the judgment. Must begun is the house of God. Darating na po yung tawag na panahon. Sabi ng 1 Peter chapter 4, verse 17, mga mahal. Condemnation for those who do not obey. Sa buhay natin. Kindly po pakibasa. 1 Peter chapter 4, verse 17. From the books of 1 Peter chapter 4, verse 17. For the time is come, the judgment must be begin at the house of God, and if it first began at us. But what shall the end be of them that obey not the gospel of God? Hallelujah. Unang Pedro, ang kabanatay 4, ang talatay 17. Sapagkat dumarating na ang panahon ng pasimula ng paghukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi nakisampalataya sa Ebanghelyo ng Diyos? Bangin mahal, dito ay napakaliwanag po ng verse na ito. In New Testament, for the time is come that judgment must begun as the house of God. Darating po yung tinatawag nila ng paghukom sa bahay ng Diyos. At kung mauna sa atin, ano raw kaya ang wakas na mga hindi nagsisitalima sa Ebanghelyo ng Diyos? Yung Ebanghelyo ng ating mahal na Panginoon, mangin mahal, ito po yung napapakinggan. Kaya ang ating dearly beloved noble pastor, pinasok niya, mangin mahal, ng Channel 4 in Channel 7, mangin mahal, para maiparating, mangin mahal, sa mga kababayan ang gospel. Mangin sa mga radio program natin. Ngayon, mangin mahal, high-tech na tayo, nakikita na tayo sa buong daigdig. Webcast viewers natin, mga kababayan natin, mangin mahal, kahit sa panahon po ng pandemic, sa panahon na pinagbabawal, ay patuloy pong ipinangaral ang gospel, at sa panahong yun, maraming naligtas nating mga kapatiran na ngayon ay buhay na patotoo sa ating mga mahal. Kaya sabi ng Biblia, darating ang tinatawag na judgment, mga mahal, darating, mga mahal, ang sabi, ano raw kaya sa mga hindi tumatalima sa Ebanghelyo ng Panginoon na kanilang napapakinggan. Mga mahal, darating kasi yan yung panahon Mga mahal, na hindi nila pagtalima at hindi pagsunod sa utos ng mahal na Panginoon. Example po natin ay rebellion of highest power, bombing, mga mahal, mga kaguluhan. Pag mga mahal, makapangyarihan sa kapangyarihan, kaguluhan. Wake up po tayo. Tingnan na lang natin sa ating bansa. Nandiyan na po yung pataasan, nandiyan na po yung kaguluhan na nagaganap at nangyayari. Paano kung wala nang mamumuno? Sa ating bansa, papasok na yung tinatawag na rebellion.
Wala ng kapayapaan ang bansa. Mga mahal, ang ating tandaan ngayon. Sabi ng mahal na pastor, yung kanyang preach, kapag iniwan na niya, mga mahal, ang mundo, pwede nang pumasok ang anumang bagay na magaganap at mangyayari. Pero bakit nagtatagal may pumipigil? Dahil narito pa ang mga taga-Jesus Miracle Crusade na nananangin. Everybody say, Amen. Kaya, mga mahal, ang mga bagay nating nakikita at pamunuan, walang iba tayong gagawin, kundi tayo magtiwala at manampalataya sa ating mahal na Panginoon. Bagkus malamig, lalo tayong magpakainit na maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya sa ating mga kababayan, kung may karamdaman ka, may mga problema ka, hindi ka lugi. Narito ka ngayon, napunta ka ngayon sa Jesus Miracle Crusade. Anumang problema mo, anong karamdaman mo, sabi ng Biblia, magsiparito kayo sa akin kayong napapagal, nabibigitang luba, at kayo'y aking pagpapahingahin. Pagod ka na sa karamdaman, pagod ka na sa problema, ano ang kailangan mo? Hanapin mo ang katotohanan, at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Kaya sa hapong ito, my beloved brother and sister, tayo tumayo. Awitan natin ang ating mapagpalang Diyos sa ating mga baguhan, first time, na kayo po ay nakadalo ngayon, gaya ng gospel. Ano ang magagawa at ano ang maitutulong ng gospel sa tao? Kapag lumapit tayo sa mahal na Panginoon, naglingkod tayo sa Kanya, may mahal na doing His will, the believing in gospel. Kapag tayo naglingkod sa mahal na Panginoon, magkakaroon ka ng panibagong buhay. Ng kapayapaan sa iyong puso't isipan, tatanggapin mo ang ating Diyos, tagapagligtas, siyang hari ng ating buhay. Sa Kalbaryo, habang inaawit namin ang awiting ito, habang kayo naghahanda dahil Holy Supper po natin ngayon, tayo kahabagan ng mahal na Panginoon, bawat isa sa atin. Dati tayo makasalanan, subalit tayo tinubos. Dati ako puno ng kasalanan, naging umibig na sanlibutan, at naroon sa kalayaan. Ngunit ako'y lumapit sa sinukuhan lahat ng kasalanan ko, upang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad na makasalanan mo sa kalay mo. Tinubos mo kasama, naging
mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo ang iyong dugo, ilinis mo ako, o aming Diyos, naibuti mo. Ang iyong buhay ay ipinagkaloob sa amin. Ikaw ay nangako sa pusong Kalbaryo, dahil ako'y pinili mo. Amen. Hallelujah. Makinig po muna ating manginmahal na mga baguhan. Kayo po ay pinagpalang lubos ng Panginoon sa hapong ito. May 4 na susi ng kaligtasan para po ikaw ay isang baging ganap. Sabi po ng Biblia, magsiparito kayo sa akin, kayo nabibigyan ng luma at kayo aking pagpapahingahin. Bisan dahil sa kasalanan ng tao, nagbubunga po ito ng karamdaman. Yan ang katotohanan. Sa relihiyon, tinuturuan tayo magdasal, pero walang Diyos na tumutugon sa ating mga panalangin. Sabi naman ng Panginoon, ang 4 na susi ng kaligtasan, unang-una po yung pananampalataya. Ang pananampalataya, Hebreo 11:6, at kung walang pananampalataya, ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa Diyos. Sabagat ang lumalapit sa Diyos, sumampalatayang may Diyos, at siya ang tagapagbigay ganti, sa Kanya'y nagsisihanap. Yan po ang unang-una. Ang Diyos ay Espiritu, and Jesus helps, and Jesus helps. Jesus Miracle Crusade. Siya makimana magpapagaling sa iyong taglay na karamdaman. Maliban manampalataya ka sa Kanya. Pangalawa po, 17:30 ng gawa, pinalipas ng mahal ng Panginoon ang ating kasalanan. Tinubos niya tayo 2,000 taon na kalilipas. Subalit sabi niya, nadyan ang aking mga mangaral. Maliban kayo magsisi, magbalik loob sa Kanya, sa Diyos, kayo ay Kanyang patatawarin sa inyong mga pagkakasala sa ating kasalanan. Pangatlo po, Acts 38, Rebin, be baptized in the name of Jesus. Ang bautismo ay hindi isang pag-alip o pagsapi, kundi ito ay pamamaraan ng inyong kaligtasan. Manginmahal, may tubig po tayo dyan, hindi mababasa inyong suot. May pangpalit po kami para kayo tumanggap ng bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Pang-apat po, bautismo sa Espiritu Santo. Gaya na sinabi kong patutuo sa inyo kanina, isa nating kababayan, Pilipina, sa ibang bansa, hindi makatulog sa tindi ng problema. May umaaligid, mayroong gumugulo sa isipan niya. Nagpabautismo, tumanggap sa Diyos. After baptism, sabi niya, salamat po, ako'y nakatulog na at okay na po ang aking buhay ngayon. Yan po, kapayapaan, kagalakan, kapayapaan na nagmumula sa mga ng Panginoon. Marami po tayong baguhan ngayon. Hindi pa tayo nagkukrusada muli. Pero maraming lumalapit sa ating mahal na Panginoon. Mga kapatid, habang nakaback up kayo dyan sa likod, taas nyo po inyong 2 kamay. Sige po, taas ang kamay, mga baguhan. Sa ating mga may sakit, i-back up na lang ninyo sa inyong pamilya. Sabihin nyo po, katagang aking babanggitin, mahal na Panginoon, ako po ay narito, isang taong makasalanan, nanunumbalik sa iyo. Patawarin mo po ako sa aking nagawang pagkakasala. Magmula nang ako ay isilang hanggang sa oras na ito. Mahal na Panginoon, salamat po sa iyong banal na salita na aking napakinggan. Tinatanggap kita, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po, sampo ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Amen. Kami po'y manalangin para sa inyo. Dakila't mapagpala naming Ama sa langit, makapangyarihan sa lahat. Sa unang dalangin ng aming dalabilabay ng pastor, nasa iyong piling man ng Panginoon, hallelujah, pagpalain mo po ang mga baguhang ito, na pasimula na kanilang panampalataya at paglilingkod sa iyo. Ito po aming dalangin, in the name of Jesus, Amen and Amen. Ibaba niyo po ang kamay. Kulang na lang po sa inyo yung bautismo. Okay? Nariyan po, Brother Janus Biron, mga assistant natin, mga hanyo group, kayo po ipapaliwanagan about
baptism. Balik po kasi yung mga upuan habang kami po umaawit sa mahal ng Panginoon dahil ngayon po yung Holy Supper. Paki-assist po sila kung magpapabautismo, pwede po silang bigyan ng grapes after baptism. Mga mahal, pwede po silang sumama sa ating Holy Supper. Mga kapatid niya sa likod, sa gilid, magkaisa tayo. Purihin natin ang Diyos. Iwanan natin kung ano ang pinag-aabala natin. Magi mga cellphone nating hawak, iwanan nyo. Mga mahal, magsisi tayo. Holy Supper natin ngayon, damahin natin ang presensya ng mga Panginoon. Siya sa atin mo, Jesus, ang puso ko habang inaawit kita. Pag-prepare ng ating banal na hapunan sa mga kapatiran na may mga grapes, ihanda niyo po. Nagbuhalaman siyo, nagtatapat, sumasamo, umulong sa harap ng banal ng Panginoon. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kamanalan mo. Biyaya at tawag, kapatawaran sa'yo, ay nagkatako, o aking Jesus. Patawarin mo ako, Panginoon, pangyayaban, ngayon'y kailangan ko. Tulungan mo ako sa krus, sa kasalanan, ako'y hamuin mo. Lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kamanalan mo. Biyaya at tawag, kapatawaran sa'yo, ay nagtatago, o aking Jesus. Lumalapit, hindi man Purihin po natin ang mahal ng Panginoon. kamanalan mo. Biyaya at tawag, kapatawaran sa'yo, ay nagtatago, o aking Jesus. Mga minman, sabi ng ating inawin, Panginoon, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Patawarin mo tayong mga Kristiyano. Huwag tayong papatalo sa gawa ng kaaway. Ang dyablo, galit na galit siya sa mga Kristiyano nagpupuri lagi. Kaya tayo'y lagi nagsasamba upang iharap natin sa mahal ng Panginoon ang ating sarili. Hindi man tayo karapat-dapat sa Kanya, subalit tayo minarapat ng mahal ng Panginoon. Habang kausap niya ang kanyang 12 disipulo, sabi niya, alam ko sa ating pagtitipon ito may magkakanulo at tatalikod. Panginoon, ako ba? Sabi ng mga alagad. Panginoon, ako ba? Subalit sabi ng Diyos sa kanila, mangag-ingat kayo. Mangag-ingat kayo. Kaya't sa buhay natin, mga mahal, lagi nating sariwain, bakit tayo'y narito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade? Tayong lahat ay bunga ng panalangin ng manubgan. Dinala tayo sa katotohanan. Kaya sabi po ng 11:27,
Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom ng saro ng Panginoon na di nararapat, nagkakasala sa katawan ng dugo ng Panginoon. Okay? Manalangin, taas na po yung kamay. Humingi kayo ng habag. Mahal na Panginoon, patawarin mo ako. Mahal na Panginoon, patawarin mo kami. Diyos, makapangyarihan sa lahat sa hapong ito. Kami po yung nagsusumamo, humingi po kami ng habag ng patawaran. Manapayan, narito kami upang yunitain ang iyong pagmamahal at pag-ibig sa amin. Tinubos mo kami 2,000 taon na kalilipas dahil sa kasalanan. Patawarin mo kami, O Diyos. Kamagan mo kami, mahal ng Panginoon, sa lahat ng aming mga kapatiran. Maging sa mga sumusubaybay, O Diyos. Sa iyong banal na gawain, we pray in the name of Jesus. Amen and amen. Hawakan niyo po yung tinapay. Kung mayroon na po lahat, pakiguide po yung mga baguhan. Ang tinapay, nagsisimbolo ng katawan ng mahal na Panginoon na labayubay sa cross. Sabay-sabay po natin itong kakainin. Sabi po ng unang Korinto 11:23, hawakan ang ating isang kamay, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon nang ibinigay ko naman sa inyo. Na ang Panginoon Hesus ng gabing siya pinagkanuloy dumampot ng tinapay. Nang siya makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan ng pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyong ito sa pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po nating isubo ang tinapay. Hawak po natin ang grapes, saro, simbolo ng dugo ng mahal na Panginoon sa talatang 25. Gayon din naman hinawakan ang saro pagkatapos ng pagkahapon at sinabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyong ito sa tuwing kayo'y magsisinom. Sa pag-alaala sa akin, inumin po natin. Hallelujah! Langit ang kanyang pusang lumisan. Sa Kristus na kamatayan. Hallelujah! Nagbangon na buwang kaligtasan.
Praise the Lord. God bless you, beloved Dartarko. Sa hapong ito, tayo po'y darako na po sa ating masiling. Ano po yung masiling? Sa may mga baguhan, kung kayo po'y may sakit, may karamdaman kayo, yung kaliwang kamay, mamaya ipapatong nyo sa parte na inyong karamdaman, kanang kamay sa ulo, ikasuot nyo yung doubt. Sabi ng mahal na pastor, bakit mahal? Kapag ikaw ay nagpipraise the Lord, ito'y papuri sa Diyos. Hindi mahina na pagsigaw, ang karamdaman ay galing sa dyablo. Hindi yan nanayas kapag mahina ang pananampalataya mo. Sabi ng ating pinag-aralan, mga mahal, ano ang magakamta ng isang tao kapag siya'y naniwala sa gospel? Sa ebanghelyo naman na narito kayo sa sambahan, mga mahal, hindi kami ang magpapagaling. Ang Diyos ang magpapagaling sa inyong taglay na karamdaman. Taas ang kamay. Sige po, manalangin tayo sa Diyos. Hallelujah. Dakila naming Ama, makapangyarihan sa lahat. Sa hapong ito, O Diyos, sa unat dalangin ng Darla Beloved Noble Pastor, Evangelist Wildy Estrada Almeida, and beloved children, kasama ko mga preacher, mga manggagawa, Mana Panginoon, ano man po ang mga taglayin makaramdaman ng aming mga makapatiran, Mana Panginoon, mga datihan, mga baguhan, mga problema, Mana Panginoon, hallelujah. Inilalapit sa iyo, Mana Panginoon, hallelujah. Walang imposible sa iyo. Pagpanahin, pagalingin sila, Mana Panginoon, sa hapong ito, in the name of Jesus. Amen, amen. Sige po. Kaliwang kamay sa parte na inyong sakit, karamdaman. Kanang kamay, makimal sa ulo, bilang pag-out ng mga doubt. Hallelujah. Banggitin niyo po inyong mga sakit. In the name of Jesus. Cast out all the demons, sickness, infirmities, cast out, cancer, cast out in the name of Jesus. Leukemia, asthma, diabetes, bloodness. In the name of Jesus. Pagkalumpo, cast out in the name of Jesus. Unbelief, doubt, hindrances, cast out in the name of Jesus. Blessing the losses in the businesses in the name of Jesus. How do weaknesses? The body is spiritual weaknesses, evil thoughts, lust of the flesh, lust of the eyes, cast out in the name of Jesus. Pride of life in the name of Jesus. Problem beyond spiritual problem, financial problem, cast out in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Mangin mahal, tayo po lahat ay tumayo. Ang pagsigaw ng Praise the Lord nasa Bible. 19:1 na Revelation, we glory, we honor unto the Lord God. Diyan sa likod, sa gilid, huwag magbiro Ayaw ng mahal na Panginoon yan. Kapag mahina ang pagtalon mo, mahina ang pagsigaw mo, yung sakit na umalis doon, baka lumipat sa iyo. Sabay-sabay, tatalon. Sige po, nakataas ang kamay. Dalawang kamay, sabay-sabay. Hallelujah, malakas! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Thank you so much. Thank you, there is Jesus. Hallelujah, hallelujah. Lahat magsabi ng praise the Lord. Palapakan natin ang mahal ng Panginoon. Praise God. Glory to God. Ating mga baguhan ay malalakas ng lumukso. Bago pa lang, maging mahal talaga, marunong na po tumalon. Balik po, upo po kayo po. Upo po muna, hindi pa po tayo tapos. Mga kapatid, hallelujah. Tayo po ay narito sa ating mga baguhan. Hindi pa po kayo nababautismuhan. Beloved Brother Janus Meron, paki-assist sila. Maging mahal, paki-assist Beloved Brother Janus yung makasama para paliwanagan po sila sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal, ng ating mahal na Panginoon. Praise God. Ngayon po, tayo po muna dumako sa ating special offering. Tuwing araw lang po ng Sunday natin ginagawa ito. Bilang karagdagan at pangakailangan ng ating church sa lugar na ito. Mangin mahal, ayan po, tayo po yung nagpapagawa ng ating instrumentalist area. Hindi po nagamit dahil tinatiles po ito. At hindi pa po tapos yan. Papaikutan pa po natin yan ng cover para hindi po siya magpangsyon na masyado yung lakas ng tunog para mapigilan. Yan po ang isa sa ating pinaglalaanan, mangin mahal. Sa Laurel, hindi pa rin po tayo tapos, mangin mahal. Marami po mga bagay na tayo pong pinagagamitan. Inyong pong mga tithes, love offering, sacrifice giving. Mangin mahal, tayong lahat ang magkakaisa para gamitin ng ating mahal na Panginoon. Tayo po ay darako dyan sa ating mga baguhan. Hindi pa po kayo kasali. Ito po sa mga dating makapatiran
na nais makibalikat. Yung pong mga baguhan na sa inyo po yan bilang kusang loob ng ating pagsuporta sa ating pangailangan. Mga mahal, dito po natin ginagamit. Mga mahal, sa ating pangailangan ng ating church sa lugar ng San Pablo. Mga mahal, at kapag may blessing tayo din po ay nadiyan po, gusto na rin natin na tayo lagi makakapagbigay sa main church, sa ating dearly beloved noble pastor, para tayo'y pagpalain ng mahal na Panginoon. Praise the Lord. Panalanginan po ito ng ating beloved elder, Brother John Posada, ang patungkol po sa ating sacrifice giving, special and offering. God bless you po, Brother Chair of Merli. Tayo pa nalangan sa ating special offering. Dakilang magpagpala naming Ama, Diyos, sa kapangyarihan sa lahat, sa pangalan ni Jesus, minsan para malpa sa itong pagkataong ito, mahal mo yun. Nandito kami sa kung kagalog natin ng special offering, bawat kamay, kung ano man ang kinanap, pinagkakakitaan, malapan, sila na may nag-opisina, nag-ayuban, nag-halaman man, yung dagat, pagpalaan mo, bawat isang mga malapangan, at dahil sa kawalan, malapangan, dahil wala silang kanap, bigyan mo silang pagkakakitaan, malapan. Sinabi mo, mahal naman, bubuksan mo, durong ako sa langit. Uhulo mo, gusto mo, mapaw, kalilagay, malapangan, bawat isang malapangan, pagpalaan mo, malpo, saan mo malapangan, sa urat na langit ng aming minamahal, ginagaling mo sa Distra Almina. Ito po ang aming sabalat. Amen, amen.
Sa mismong pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoon panalangin, namin ginagalang Pastor Evangelist Willis Talmedas, and some prophet of our loving God, mahal Panginoon, muli po kami nagpupuri. Nagpapasalamat, O Diyos, sa magandang panahon, gintong pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin, na muli ka namin pinalhatiin, pasasalamatan, purihin sa iyong dakilang banal na pangalan, mahal Panginoon, O Diyos, maraming salamat sa mga kapatid na kapiling sa hapong ito, O Diyos, sa kalakan sa kalusugan, pinahuloy, pinagkakaloob sa amin, mahal Panginoon, O Diyos, sa pag-aawitan ng choir, mahal Panginoon, praise God, na yun ang risan, O Diyos, at muli mong ibinus sa aming kalagitnaan ng iyong napakatamis sa presya, ang banal mo Espiritu, maraming salamat, O Diyos, hallelujah. Lalo tigit, mahal Panginoon, ang iyong banal na salita, ang ibanghelong kaligtasan, O Diyos, hallelujah, na ito po ay sabing spiritual pagkain ng aming napapakalakasan, pundasyon ng aming panilang pagtitiwala sa iyo, O Diyos, hallelujah. At patuloy po namin sinasabot din na lang kalakasan po, mga Panginoon, na beloved baby, beloved children, praise God, hallelujah. Sampu na mga gawa, mga ngaral, O Diyos, hallelujah. Mga O Diyos, hallelujah, sa aming pong pasamantalang paghiwalay sa umagang ito, mga Panginoon. Kung paano kami kinabukayan, tungo sa lugar na ito, pinag-ingatin nila yung sa anong kasadente, O Diyos, hallelujah. Ganoon po kami hatid sa aming mga tahanan, O Diyos, paumbao na yung napakatabi sa presensya, mga Panginoon. At muli kami balik sa buhay, susunod namin pag ito sa lugar na ito, O Diyos, hallelujah. Ito po sa mo namin panalangin, in the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord God. Amen. God bless you po. Mayroon